Galing. So, at this moment in time, we have come to the most important part of this service, that is the preaching of God's Word. Hope and pray galing sa naanda ng tanan sa pagpaminaw sa pulong sa atong Panginoon Diyos. Please say heartily amen galing sa anda kung anda na tanan. Amen. Well, galing sa kailangan pa. Ako bilang yung atong pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause, please. Amen. Thank you for that. Thank you. Thank you. And we praise and thank the Lord nga ang pulong sa Ginoo naagi luna no sa atong mga kasing-kasing and the fact na ikaw atong nakauban karon diri sa maong panimalay, it means that you uh, are interested sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, no? So daghan lang tag mga kaigsuonan karon who are not with us, no? So we notice that ubay-ubay sa atong mga kaigsuonan are not present with us karon nga takna sa kagabion because of some circumstances sa ilahang mga kinabuhi, no, because some of our brothers and sisters na ay mga panawagan sa ilang mga trabaho, daghan pod mga kaigsuonan nga dunay ah, mga pagsulay sa ilang mga kinabuhi na mga sakit atong ubang mga kaigsuonan nasa ospital, and it is our opportunity to really deeply pray for those brethren mga kaigsuonan nga dunay mga pagsulay ang ilang nga mga kinabuhi. Now, before I forget, ako sang pahinumdumandaan ang atong mga Sunday school teachers. So mga Sunday school teachers o mga assistant Sunday school teachers. So I would like to meet you siguro after dinner, no, after dinner human yung kaon, I would like to meet you unya para ato ang paghisgutan ng ato ang mga lesson for this coming Sunday sa ato ang mga Sunday school. So mga Sunday school teachers and assistant Sunday school teachers, I will meet you after sa ato ang dinner unya, no? So by this time, I would like to ask everyone to please stand up, manindog tang tanan, and open your Bibles with me in the book of Mark, chapter 6, verse 30 down to verse 31. Mark, chapter 6, verse 30 down to verse 31. If you are there, kindly say Amen. Sundalan ko ninyo sa inyong mga mata ang pulong sa Ginoo na gaingon, and the apostles gathered themselves together unto Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. And he said unto them, come ye yourselves apart into a desert place and rest a while. For there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. Let's pray. Father God, thank you Ginoo sa imuhang panalangin nga gihatag kanamo. Thank you Lord sa among mga bisita, and thank you Lord sa among mga kaigsuonan who are present tonight. I pray that you'd bless ang amo ang panimbahon karon Ginoo, ang among mga pagtuon sa imong pulong nga kini makangkon gyud luna sa mga kasing-kasing Lord para kaning mga butanga among ma-apply gyud sa among mga kinabuhi. Amahan gipaubos namo among mga kaugalingon Ginong Dios ug among giangkon nga wala gayud kami kahimuan kung wala ang imong tabang, ang kaalam ug ang mga grasya nga imong igahatag sa among mga kinabuhi. Amahan, dili na mo maangkon Ginong Dios ang matuod nga kaluwasan, matuod nga kalipay, matuod nga kahupayan kung wala ikaw. Muna Ginong Dios, among gipaubos ang among kaugalingon ug among gitugyan ang tanan nga naha kanimo Ginoo ug ginaot paunta amahan nga ang sa among pagtugyan makaangkon gyud mi Ginong Dios sa attitude of the surrendered heart sa imong atubangan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong ug sa mga paghatag og kaalam sa imong ubos nga lagad nga masaysay paunta ang mga pulong Ginong Dios sa pinasahi pamaagi. Pasahilua kami sa mga sala, sa buhat, sa pulong sa una-una. Sa ngalan lamang ni Jesus among gilauman nga madawat namong tanan ang among gitinguha. Amen.
Amen. Palihog ng lingkod kitang tanan. Kining maong verse nga to ang pagahisgutan karon mga kaigsuonan. This is something nga dili na bago sa pipila sa ato. I can still remember that last year I have used this text to preach about rest sa kapahulayan na gusto ipabati sa atoan ni Jesus Christ. Tonight, I wanted to preach to you a similar sermon nga akong giwali last year sa ato ang simbahan mga kaigsuonan. And but there is some part nga naay kalahian. And gracias Ginoo for those who have heard this text preach, you will be reminded about the things nga dapat atong isaalang-alang sa atong mga kinabuhi isip mga Kristohanon. And to those who will hear this message first time, gracias sa Dios, ikaw mapanalanginan o gitugot nga ang Ginoo mamulong sa imong kasing-kasing karon, makigistorya ang Ginoo sa imong kasing-kasing o pinaagi niini dunay mga kabaguhan o dunay mga improvement nga makita sa imong kinabuhi pinaagi sa mga pagbag-o sa pulong sa atong Ginoo. Ang uluhan sa mensahe ng atong paghisgutan mga kaigsuonan, ang regalo o ang gasa sa kapahulayan o ang gasa sa pagpahulay. Kay murag kapahulayan, murag abot man tag kamatayon kay kapahulayan. So pagpahulay. Ang gasa sa pagpahulay, the gift of rest. So atong sugdan karon ang maong mensahe karong kagabion mga kaigsuonan sa usa ka ilustrasyon nga hinaot paunta imong gamiton ang imong imahinasyon niining takna sa kagabion. Imagine mga pinangga nga ikaw usa ka tawo nga ang imong panginabuhi mao ang paglangoy ngadto sa dagat. And sa imong paglangoy sa dagat mao na imong panginabuhi kay gapangita ka og mga perlas. Ditong mga clamps imong ginakuha, ginautong nimo didto, imong ginalangoy. Imagine imong gagalingon nga nagalangoy ka ilalom sa tubig. Ginapungga nimo imong ginawa, nagalangoy ka, kay nangita ka tong mga clamps kay naninguha ka nga katong mga clamps nga imong makuha, dunay mga perlas ang sulod ug maudayon ang imong ibaligya para na kay panginabuhian. Para mulahutay ka sa imong kinabuhi. Imagine imong kaugalingon nagalangoy ka. Nagalangoy, nagasisid, nagapangita og mga clamps. Niabot ang 30 segundos, giutong gyapon ka. Niabot ang usa ka minuto. Niutong gyapon ka. Nagyamugas ilalom. Niabot ang 2 ka minuto. Sa ato mga kaigsuonan kung 2 ka minuto na kang niutong didto murag lisod ng lugayo. Atong niagi nangaligo mi sa usa ka pool ang mga bata noon nagkontesanay sila og pinakataas ig utong. Sige, akong giurasan sa stopwatch, sige. 1 2 3 go, utong sila. Tong isa 20 seconds pa, gawas na. Ang isa gitawag nga pila pa gawas na. Murag ang pinakadugay to si Brother Pedro, pinakadugay ato ni gawas murag abot og minuto. Aya sa ni gawas. Kay nagkuntisanay sila. So ato nakitaan, isa ka minuto lang murag di na makaya. Katong mga anak mulangoy, mga katong nabuhi sa dagat, mabot sila og mga 2 3 ka minuto nga mulangoy ala langoy pangita didto pangita. And ako nakita sa ka documentary kaning mga badyaw nga nanagko sa suba. Kuyaw sila. Sumala pa sa mga Amerikano nga nagtuon sa ilaha, mga superhuman ang kaning mga badyaw. Ngano man, kay moabot og 10 to 13 minutes aya sila motunga. Mulangoy sa ilalom. Sa ilan ka na, 10 to 13 minutes. Akong gisulayan, murag isa ka minuto, ragyo ko kaya. Nga di mo ginawa. Ilalom sa tubig. Pero ang mga badyaw, naay mga 10 to 13 minutes, and napay mga dokumentary, katong mga karaan gid nila nga didto gid nagdako og nabuhi. Moabot og 20 minutes. Kuyaw kay ilang baga, dagko kay sila mga baga ang istudyuhan, dagko kay sila og mga baga nga murag ilang dughan puros baga. Inana ang ilahang gitawag na abilidad. Pero mga kaigsuonan, bisan pagsama kanila
Kung imagine mong kagalingon, nilangoy ka, daghanahag nakuha, pagkataod-taod, unsay mong angay buhaton. Mo? Mutunga ka. Nito nga ka. Pagtungan nimo, ano man? Niginhawa ka. Kay para mabalik imong kusog, para mabuhi ka. Bisan pag ikaw katong tao nga pinakakuyaw gyud utong, pinakakuyaw gyud nga moutong ilalom sa tubig, kinahanglan gyud kang mutunga gihapon. Ngano man, kaya dili ka mutunga mga kaigsuonan ilalom sa tubig, kabalo ka kung unsa imong paingnan. Unsa imong paingnan? Si Ma'am Jennifer patay. You see? Pastor, nganong imo man ang istorya, pastor? Sama atong tao nga ni adto sa ilalom sa tubig, kinahanglan sa mutungas taas para mopahulay ug moginhawa kay kung dili maangkon niya ang kamatayon. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga kaigsuonan, kinahanglan atong hinumduman nga susama niini ang atong kinabuhi ibabaw sa kalibutan. Ato makita mga kaigsuonan nga sige tag pangabudlay, matag adlaw sa atong kinabuhi, panginabuhi, unsa man imong panginabuhi na maligya ba karon, nagdrive ba karon, nagtudlo ba ka, nang empleyo ba ka, nang diskarte ba ka para mabuhi makakwarta. And sige ta, tuyok-tuyok sa kalibutan alang sa atong pagkabuhi. Pagbuhi sa itong pamilya, pagbuhi sa itong mga minahal sa kinabuhi, diri ibabaw sa kalibutan. Pero igsoon, sama atong tao nga niadto sa ilalom sa tubig, nang hinahanglan sang mo ginhawa para mulahutay siya, ikaw po digsuon, kinahanglan ka mo angkon og kapahulayan diha sa Dios para mulahutay ka sa imong kinabuhi. And we say amen to that. Kaya ato makita ang mga pinangga ng mga kaigsuonan, kung atong itugyan lang sa kalibutanong mga pagpanginabuhi, mga buluhaton, ang atong adlaw-adlaw nga mga pagpangabudlay, ato makita nga moabot unya ang panahon nga atong ma-realize ang atong espiritu wala di ay kinabuhi. Mahibaw-an nimo nga buhi ang imong espiritu. Kaya ang Biblia nagtudlo sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, apan sa matag pulo nga mugula gikan sa baba sa Dios. Ang pagkaon sa imong espiritu, ang ilimnon sa imong espiritu, mao ang pulong sa kinabuhi. Ingon pa ni Kristo, ako ang matuod nga tinapay. And pinagi kang Kristo Jesus, maangkon nato ang kinabuhi sa atong espiritu. Kung ikaw dako o taas ng panahon nga wala gyud ka naghatag og kahigayon, nga tagaan o pakanaon ang imong espiritu pinagi sa pulong sa Dios, pinagi kang Kristo Jesus, sa ato pa wala na nibati og kagutom ang imong espiritu. Ug ang tawo nga akong nahibaw-an nga dili nagabation og kagutom is ang tao nga patay. Bisan pag mag-El Nino, wa gyud pakialam ang patay. Bisan pag way bugas, di gyud magunahunaan ang patay, kay ngano man di na siya gutmon. Kung ang imong espiritu ikaw igsuon, wala nakagiuhaw sa pagtuon sa walay sambog na pulo, gata sa pulong sa Ginoo, ingon pa sa Pedro 2:2. Kung wala ka na naninguhaan siguro igsuon walay kinabuhi ang imong espiritu kay dili naman sa gagutmon, dili naman sa gauhawon. Winaot pa, imong hinuklugan, imong kaugalingon karon nga nakaangkon ba ko gagutom? Nakaangkon ba ko og kauhaw? Nanginahanglan ba ko og kapahulayan diha kang Kristo human sa akong pagpangabudlay ibabaw sa kalibutan? Igsoon kung kana ang
Oo ang imong tubag, sultian di ka buhi ang imong espiritu. Amen. Ang patay di na mo ninginanglan og pahulay, ang buhi lamang. Ang hinaot paunta, imo nang hinuklugan karon igsuon. Kay sama atong superhuman nga akong giingon ganina, bisan pagtaas pila ka minuto nga moadto sa tubig, kinahanglan gyapon sa motunga para mabuhi, mo ginhawa og mopahulay. Ikaw, kung tinuod nga buhi ka, spiritually, na anak ka na pag-usab, sumala pa sa Biblia, bisan pagdugay na kang naanad nga nagpuyo sa kalibutanong mga butang, apan kung dunay kinabuhi, mutunga og mutunga gyud ka kay para mo ginhawa, kay dili nimo kaya nga pagutman hangtod sa kahangturan ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nga anha kanimo. Amen. Higala, nasayod ka kung unsa ang nahitabo o ang mahitabo kung imong balibaran ang kapahulayan nga kang Kristo lang nato maangkon. Sa atong teksto mga kaigsunan, let's go back in our text. Atong makaplagan ang atong Ginoong Hesus nga nagsugo sa iyang mga tinunaan nga muangkon silang pahulay. They must rest after sa ilang busy nga schedule sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. They were serving the Lord. Kung tanawin mo atong teksto mga kaigsunan, let's go back to our text. Mark chapter 6 mga pinangga, verse 30. And the apostles gathered themselves together unto Jesus, nagtapok sila nga kang Jesus, and told him, sa ilang ingon, all things, both what they had done and what they had taught. Tanan nilang gibuhat o tanan nilang gitudlo. Ila karon nagisulti ngadto kang Jesus Christ mga kaigsuonan. Unsa day ilang gibuhat, pastor? Atras kas verse 7 mga kaigsuonan, please open your Bibles there. Mark chapter 6 verse 7. The Bible says, and he called unto him the 12, and began to send them forth by two and two, and gave them power over unclean spirits, and commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only, no scrip, no bread, no money in their purse. But be shod with sandals, and not put on two coats. And he said unto them, in what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place. And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart, then shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. And they went out, and what? Preach that men should repent. And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. So, tagal ang ibuhat. Nang lakaw sila, wapay sakinan sa una, namaklay sila, giayo nila ang mga masakiton, gipagula nila ang mga yawa, nagwali sila sa mga balita, giingan ang mga katawan, pag hinulsol na kamo, gikan sa inyong mga sala. So mga kaigsunan, pirti nilang kapuya, pirti nilang bisiha sa pag-alagad sa Ginoo. Unya, pagkahuman nila sa ilang mga pagkabisi, mga gibuhat, nagtapok sila kang Ginoong Hesus sa verse 30, they gathered themselves together unto Jesus and told him all things. Gibalita nila. Nagreporting sila. Ginoo, mao ni ang nahitabo. You know, every Saturday sa simbahan, ang mga magbubuhat na ay reporting. Sama ni ini. Nag-reporta. Pastor, dito nagtudlo mi sa aning nga dapit. Mao ni kabuk pila ka bata ang gitawag nga naminaw, na ay naluwas, sulwining na ay reporting. So mo nang gibuhat sa mga apostles, nag-report sila kang Jesus Christ kung unsa ilang achievement, unsa ilang nabuhat. Pagkahuman gid nila report mga igsoon.
Ang giingon ni Ginoong Jesus, verse 31. And he said unto them, Come, ye yourself apart into a desert place. Adto mos kamingawan, adto mos desierto. And rest a while. Ug pahulay sa mo. Pahulay sa mo yung Ginoong Jesus. Pahulay sa. You see? Nganong magpahulay man sila, pastor? People need rest. Tanawa ha? Kung gikinahanglan nato nga magpahulay, gikan sa pagpangabudlay, sa pagpangalagad sa Ginoo. Tanawa ha? Asa lagi kan? Nangalagad sa Ginoo. Pag-alagad to ilang gibuhat, nagwali, nagsangyaw, naghimog mga katingalahan, pinagi sa gahom sa Ginoo. Nangabudlay sila pinagi sa pagpangalagad sa Dios. Pero human nilag pangalagad sa Ginoo, yun ang Ginoo pahulay sa mo. Kung nanginahanglan kag pahulay, gikan sa pagpangabudlay sa pag-alagad sa Ginoo, samot na nga nanginahanglan kag pahulay, gikan sa pagpangabudlay sa mga kalibutanon nga mga kalihukan. Sa imuhang trabaho, sa imuhang mga gikahaguan sa kalibutan, nanginahanglan ikaw mo pahulay, sumala pa ni Jesus Christ, gikan sa pag-alagad, samot na sa ato mga ginabuhat nga mga pagpanginabuhi, ibabaw sa kalibutan mga kaigsunan. So, gi-recognize ni Jesus Christ nga nanginahanglan tag rest. And ang Ginoo, gihimo niya ang tawo, gidesign niya ang tawo nga manginahanglan gud sa pahulay. Walay tawo nga wa nang ginahanglan og rest. Kay kitang tanan gidesign sa Ginoo nga mo rest gyud. Ang Ginoo gani gihimo niya iyang kaugalingon nga example, Genesis chapter 2 verse 2 sa ato mga Bible. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, Genesis chapter 2 verse 2, and on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. Di man kapuyon ang Ginoo, kay gamhanan man siya, pero nipahulay siya. As a principle. Nipahulay kaning Ginoo nga di kapuyon, ikaw pa ka nga kapuyon. You see? So gipahinumduman tas Ginoo karon mga kaigsuonan nga we need to take a break. We need to have a rest po di ay sa atong mga pagpangabudlay ibabaw sa kalibutan. So tulo ka butang atong hisgutan karon mga kaigsuonan nga hinaot paunta nga makahatag og panalangin sa imong kinabuhi. Tulo ka butang. Number 1, simple kaayo, gikinahanglan nimo ang pahulay. You need rest. You need rest. Bisan pag unsa nimo kakusgan, bisan pag unsa nimo kabatan-on, moabot gid ang panahon nga kapuyon ka. Mga ginikanan, kabalukon, ang abudlay gid mo alang sa imuhang mga anak. Grabe inyong pagpanginabuhi para sa inyong mga anak. Pero ayaw gid mo kalimot nga mupahulay pud. You see? Kay gidesign kas Ginoo nga mo buhat, paghuman nimo buhat, mupahulay ka. At least isa ka adlaw sulod sa isa ka semana. Regalo na sa Ginoo. Kabalo ka ang atong mga pagsimba matag Domingo, regalo na sa Ginoo alang sa ato. Manuman, para makahunong ka sa imong mga buluhaton nga usual nimong ginabuhat kada adlaw ug makapahulay ka. Gift na sa Ginoo. You see? Every time nga dili nimo na ang kunon nga regalo sa Ginoo, imong gibalibaran ang grasya nga gihatag sa Ginoo sa imo. Kay bisan pag unsa pa nimo kakusgan, bisan pag unsa pa nimo kabatan-on, bisan pagpila pa ka vitamins ang imong imnon kada adlaw, nanginahanglan gyapon kag pahulay. Sa Marcos 6 City, mga kaigsunan, Mark chapter 6 verse 7. Abri ninyo usab inyong mga Bible, ang Biblia nagaingon. And he called unto him the 12 and began to send them forth by two and two and gave them what?
So God gave them power over the spirits. God gave them power. Kitagahan sila kusog sa Ginoo. Kitagahan sila authority sa Ginoo. Tanawa, ang Ginoo nagsugo nila, ang Ginoo nag-provide sa ilang kusog para ilang matuman ang gitawag na sugo sa Dios. Gitagahan sila authority sa Ginoo. Gitagahan sila kusog sa Ginoo. Pero bisan pag naay kusog gikan sa Ginoo, pagkahuman nila og pagpangabudlay, pagkahuman nila alagad gamit ang kusog sa Ginoo, pagkahuman giingnan sila sa Ginoo nga pahulay mo. You see? Bisan pag naay gahom gikan sa Ginoo ang imong gibuhat. Bisan pag na-accomplish nimo ang imong gibuhat through the power of God, you still need rest. Amen. You need rest. You see? So ato makitaan sa atong text giingnan sa Ginoo ang mga apostles. Yung excited gyud sila, Ginoo, mao ni nahitabo Ginoong Dios, mao ni among gibuhat, mao ni tanan. Anang Ginoo pahulay. Kabantay ta mga mama, makadumdum ko sa akong mama sa una. Kanang gikan sa panglaba, gikan sa og panglimpyos balay, nga pertig yun niyang hagua. Pagkahapon ana, di gud mi pwede magpabadlong kay saputon yun kasi sanan. You see? So muna hinungdan usahay mga kaigsunan nga dunay panagbikil, panag-away within the family nga tingala ka nga mura man tog di ako nagmahay man kung ako tong nabuhat. Tungod kay wa nimo gituman ang design sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wa ka na refresh, wa na refresh ang imong hunahuna kay ngano man perminti ka kapoy kay wa kay pahulay. So God wants you to have a rest. Elijah the prophet was exhausted. Gikapoy si Elijah the prophet o gisugo siya sa Ginoo pinagi sa usa ka anghel nga kaon pahulay. Kay taas pa kayo ang imuhang adtuonon. You see? So ato makita mga kaigsuonan. Ato basahon ang 1 Kings chapter 19 verse 4 to 8. 1 Kings chapter 19 verse 4 to 8. Unsa may giingon sa pulong sa Ginoo? If you're there, say amen. 1 Kings 19 verses 4 down to verse 8. Kung nana, say amen. The Bible says, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die and said, it is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my father. Si kapoy na siya. Baklay siya ko sa kadlaw, tibok adlaw, baklay niya. Pasilong sa ko sa kakahoy. Ampo siya, Lord, gikapoy na ko Ginoo. Patya na lang ko Ginoo. Wa ako'y pulos Ginoong Dios. Di ko katupong sa akong mga katiguangan. Patya na lang ko Ginoo. Gusto siya mamatay, kapoy na siya, Elijah. Pagka verse 5, and he lay and slept under a juniper tree. Behold, then an angel touched him and said unto him, arise, and what? Eat. Kaon. Bangon, kaon siya. Paulay sa gipakaon sa anghel. Katamis ato no. Ang tinapay nga iyang gikaon mga kaigsunan gikan sa oven sa langit. Verse 6, and he looked and behold, there was a cake baking on the coals and a cruse of water at his head, and he did eat and drink and laid him down again. Kaon siya, inom siya, tulog siya balik, pahulay siya. Pahulay siya sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ingon ang anghel sa iya. Verse 7, and the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for what? And he arose and did eat and drink and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Unsa ka og niingon si gitawag nga Elijah, Ginoo, di ko mo pahulay, di ko mo kaon. Makaya kanyag padayon ang iyang baklay 40 days, 40 nights? Dili. So mga ginikanan, paminaw mo pag-ayo. Taas-taas pa ang panahon.
nga kinahanglan ninyong giyahan ang inyong mga anak. Taas pa kayo ang inyong panahon nga mugiya sa ilaha. So pahulay-pahulay pud. Kay og dili ka mutuon og pahulay-pahulay igsuon. Imbes kay taas paunta kayo imong journey uban sa paggiya sa imong mga anak, maputol og mapakgang na. Kay ngano man gidesign ka sa Ginoo nga gikinahanglan nimo nga makaangkon og rest. Amen. Remember that. You see? Ingon pa sa Ginoo kang gitawag nga Elijah, kaon, pahulay, kay taas pa kayo ang imong lakwon. So igsoon, pahulay-pahulay pud, kay taas pa kayo imong lakwon. Ay pagdali. You see? Abi nato og kanang sige na to, way pahulay-pahulay, napaspas ta dili. Mas malangan noon ka mga kaigsuunan. Kay gidesign ka sa Ginoo nga mopahulay. Ay pastor kanindot timong luwali kag pastor, ugma dayon mopahulay ko di na ko mulihok. Kasi mo ana mo ha? Now we are not talking about the rest of the lazy. Wala to gisgutan ang pahulay sa taong tapulan. Yung sa Bible, sa Proverbs chapter 24, 33 to 34, Proverbs 24, 33 to 34, the Bible says, yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Ato arang mga tapulan nga, di pud mulihok, kasi garag tulog, wa na po'y trabaho-trabaho, moabot ang kapobrehon sa iyaha nga murag gapuson siya nga di siya kalihok, di siya kaikyas. So ang atong gistoryahan diri mga kaigsunan nga pahulay, pahulay nga gideserve sa mga tao nga nagatrabaho, nagalihok. Katong mga tao nga nabugatan, katong mga tao nga gikapoy, katong mga tao nga naay kabalaka, katong mga tao nga nangabudlay nanginabuhi, nanginahanglan to sila pahulay. Sama nimo. You see? Kay kabalo ka, na ako'y nabantayan. Akong nabantayan bitaw. Pag maminaw ko sa taong kugihan kaayo, grabing trabaho, ang iyang iingon, ay, mapahulay sa ako karon kay para nanabukoy ko sug ugma mo trabaho ko. Pero kung itong tao bitaw nga tapulan, way ginabuhat, matingala ka. Kabalo sa ingon, kapoy man. Bangon na, kapoy man. Pagkaugma, gikan tulog. Oh, nakatulog naman ka. Banta, kapoy man. Hindi kapoy. You see? So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, we are not talking about the rest of the slothful, the rest of the lazy. We are talking about the rest of a man who is working and the rest of a man na burden na bugatan. And remember this, too much rest is dangerous. Sobra ang pahulay, way gibuhat, delikado kayo. Remember David? Kano sa nakasala si David na kaigsunan regarding Bathsheba? Nga iyang gikabit si Bathsheba o iyang gipatay si Uriah through the war. Kano sa man? Sa diha nga wala na sa uban-uban sa gira. Di na siya mauban sa gira. Magsige lang sa puyo siyang palasyo. Sige lang sa pahulay, nakasala siya. You see? So too much rest is dangerous mga kaigsunan. Na nakay panahon magpakasala, na nakay panahon nga mulantaw sa imong mga isig kaingon alang sa pag-criticize. Basin bayag imong i-criticize, basin bayag imuhang gitawag nga sige libakon ang imong kaubang mga Kristohanon. Ang imong mga silingan. Nagtudlo ra ba ang Biblia nga delikado nga imuhang libakon ug imong dauton imong kaubang Kristohanon kay ang Ginoo manalipod nila. Basin unya tagaan kag trial sa Ginoo, isip latos tungod sa imuhang mga pagpanglibak ug mga pagpangdaot. Usahay dulaan sa yawa ang atong hunahuna ba? Dulaan sa yawa imong hunahuna. Nya pagkahuman imbes kay imo tong speculation, imo tong hunahuna. Imo na noong gisulti sa uban. Nya lahi ra ba ning uban imong sultian kay imbes kay speculation ra to nimo, ilan ang tuuhan. Malatusan nga noon sa Ginoo ngano man nahimo na kang chismusog chismusa. You see? So ato makita mga kaigsuonan that a laziness will give you an avenue to commit sin. So likay ta mga pinangga. Pero remember po, kung too much rest is dangerous,
Too much work is also dangerous. You are going against divine design. Somehow, kabalo man ka na. Tanawa gani. Nay taong kugihan kaayo. Grabe nga kakugihan. Wag, pabula di init, trabaho, sayo kay mata, daro, grabe trabaho. Kunya pagkatigawang-tiguang na, sakit ng likod, halap ng mata, bako na, arthritis na. Unsa tong ginaingon? Hala ka no, kugihan gina siya sa una, na mawi na gid ang lawas. Tama mali. Mo na ta, kabalo ta. Deep inside in your heart, kabalo ka, nagikinahanglan kag paulay, kay katong mga tao nga sobra ang trabaho, umiiwan ka, hala ka no, na mawi na gid ang lawas. Kana sa una, sobraan ka kugihan. Karon, namawi na yang lawas. Sa mga pinangga nga mga kaigsunan, God deep inside gave us wisdom that you need rest. Amen. You see? Amen. You need rest. Ay lang pud pasobra kay makasala ka. Katong rest nga gidesign sa Ginoo, once a week, nindot na kay na. Amen. That's number 1. Number 2, mga pinangga, time to rest is a gift. Panahon sa pagpahulay, regalo na sa Ginoo. Amen. Finding time to rest is a gift and favor we give to ourselves. Actually, regalos Ginoo, and of course, atong regalos tong kagalingon. That is one way of loving ourselves. Gisugo bitas Ginoo nga higugmaon tong kagalingon. Unsa ingon sa Bible, Matthew chapter 22, love your neighbor, higugma imong silingan, susama sa imong paghigugma sa imong Kagalingon. kaugalingon. So sa ato pa indirectly nagsugo ang Ginoo na higugma imong kaugalingon kay susama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon inana pod ang imong paghigugma sa imong silingan. Right. Ang prinsipyo na gaingon na dili kaya ihatag sa tao ang butang nga wala siya. Kinsa man ang tao karon nga andam mohatag og pagkaon sa mga gigutom, katong taong busog. Kay ang taong grabe ang iyang kagutom, way sulod ang iyang tiyan, maglisod siya og tunol sa pikas sa iyang tinapay sa iyang kauban. Masayon sa iya nga itunol ang iyang tinapay nga gikuptan sa iyang higsuon, sa iyang higala kung siya mismo busog. So ikaw higsuon, kung wala kay pahigugma og panahon sa imong kaugalingon, lisod sa imo nga ihatag ang paghigugma og panahon sa uban. Right. Kabalo ka? Kasagraan sa mga ginikanan nga naguba ang ilang pamilya. Katong mga ginikanan nga moingon. Bahalag wa na koy ako basta kay nalang ako mga anak. You see? Ngano man? Bahalag wa na koy ako basta kay naalang akong mga anak. Perting lisura. You see, usahay bitaw masipyat bita mga ginikanan. Nakafocus tong mga anak tanan ba? Atong nalimtan nga ato din i-invest atong mga kaugalingon sa atong relasyon sa usag-usa diyan. Kabalo ba ka nga ang pinaka the best nga proteksyon nimo sa imong mga anak nga inyong lig-unon ang inyong relasyon is magtiayon. You see? So ato makita nga usahay man gud mo ana man gud ang mag-asawa. Ah, bahala na kang banaha ka basta kay akong anak naa sa ako. Bahala na kang asawa ka basta kay akong dalon na akong anak. The best recipe, iladikan sa yawa para maguba ang pamilya. Right. The best nga regalo alang sa imong anak, higugma ang imong asawa. The best nga regalo alang sa imong anak, higugma ang imong bana. Kay para naay makita ang imuhang gitawag anak nga example. Og secure ang inyong relasyon, secure ang imong mga anak. Amen. Remember na ninyo mga pinangga ng mga kaigsuonan. You see? Ang kakahitabo sa tuwang kinabuhi manggod katuo tas prinsipyos kalibutanon. Mao man ay prinsipyo itong madungog, itong mga ginikanan, itong mga lulo, itong mga lula, itong mga ayaan, pag mag-aaway sila, bahala kung banaha ka, kung anak importante. Bakak na siyawa, ay magtuwa na. You see? No, ato makita ang mga pinangga ng mga igsuon. Gracias Ginoo. You need to invest something sa imong kaugalingon. Naakas imong kaugalingon. Higugma ni may imong kaugalingon.
Nganong gigmaw nimong kagalingon? Kay katong naay gugma sa iyang kagalingon, sayon lang niya ihatag sa uban. Samas tinapay, kung naghawid kag tinapay, lisod nimo itunol ang tinapay kung way tinapay ang imong tiyan. Pero sayon lang kay nimo itunol ang tinapay sa uban kung busog ka. Right. So busga po di mong kaugalingon sa paghigugma. Kay nagtudlo po ng Biblia, higugmaa ang imong silingan susama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. So give yourself a rest. Panggaa po di mong kaugalingon. You see? Na mga nangutana sa ako, mga breadwinner sa ilang family. Pastor, unsaon man ako ni pastor? Nga na ako'y family, mo ni ako'y breadwinner, ako'y gabuhi silang pamilya. O nito, way problema, brad. Way problema, sister. Tabang sa imong pamilya, taman sa ginahawa, pero kanilang gid ang ibutang sa imong una. Ayaw kalimti ang imong kaugalingon. So ano man pastor nga inani, di na ako kalimtan akong kaugalingon. Ay kung akong tagaag panahon akong kaugalingon, sana may mahitabo. Ako sang ingnan. Sama pananglitan. Wala nimo gi palangga imong kaugalingon, gi-invest, wala ka nag-invest imong kaugalingon. Hala tabang na ka nga tabang sa imong gitawag minahal sa kinabuhi. After 2 years, wa na nabilin sa imuha. Makatabang pa kag padayon di na. Dili na. Pero imong gibalanse, nitabang ka, pero imo pong gipalangga imong kaugalingon, gibuild up pod di imong kaugalingon. At the same time, you become a blessing. After 2-3 years, kay wala man nimo gipasagdan imong kaugalingon, ni-grow pug ka, makatabang kag padayon dili. Makatabang gihapon. So you see, wisdom mga kinang igsuunan. Amen. Right. Wisdom atong gamiton. So ato makita mga pinangga, girigalo nas Ginoo. Palangga imong kaugalingon, give yourself a rest. You see? Kay kung busog ka, makahatag ka, ang makapugong lang gyud nga di ka mo hatag kung busog ka ang imong kalaog. Greed. And that is another story. So, ang ato pong rest mga kaigsoon is time to recharge. Now remember this, nagis ko tag rest. True rest is a time spent with God. And we say amen to that. Amen. Ang tinuod nga pahulay, panahon nga imong gihatag alang sa Dios. Panahon sa Dios. Kayo ng Biblia, siya ang atong tinuod nga pahulayan, siya ang source sa pahulay. Matthew 11:28 to 29, anawan ninyo ang Biblia. Matthew 11:28-29, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find the rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. You see? Kinsa kuno mahatag pahulay sa tuwa? Si Jesus Christ. Duol niya katagad pahulayan. So kung gusto kang tinuod nga rest mga kaigsuunan, dili katong rest nga bisag asa ra ka paingon. Rest nga imong i-google nga time with God. Amen. No? Remember niyo yung ilustrasyon sa mag-aatsa, hala atsa ka, atsa putol kahoy, duha ka buok atong isa, way hunong-hunong, sige nagputol, pak, away hunong-hunong, tumba, pak, tumba, halatak, tumba katong isa, tumba, hunong na pud hilom. Pagkataon-taon, tak, tumba, tatod, hunong. Pagkahapon, inihapay sila, katong isa napulo lang kabok, katong way pahulay, napulo kabok kay tumba. Ana sa akan ni. Kato akong kauban sig pahulay, murag 5 to kabok yung tumba siguro. Pilay mo ang tumba, Brad? 20 kabok. Ha? Duble lagi. Ngano ako pulo ra nga, wa mo koy pahulay. Ikaw, sige makapahulay, nganong daghan na imo? Kay samtang galingkod ko, nagpahulay, ginabaid nako ang akong atsa. Amen. You see? So ato makita mga pinangga ng mga kaigsuunan. Sa diha nga mopahulay ka, baira imong kaugalingon pinaagis paghatag og panahon ngadto sa Dios. Mas daghan kag ma-accomplish. Mas daghan kag mahuman. Usahay atong hunahuna sa pahulay, mag-outing ko, mulaag ko kay para makapahulay, maka-unwind ko. Gikan outing pag uli, kapoy. Tama mali? Tama. Magligo kong swimming pool kay para makapahulay ko, maka-unwind ko.
Pag ikag swimming pool, pag uli, Kapoy. kapoy. Mulaag ko kay para makapahulay ko, maka-unwind ko, para ginawa pag ko. Pag uli, tanawa. So di tinud nga pahulay. Ang laag di pahulay. Ang laag trabaho, nakagaba baklay ka, gasto ka, wala may pahulay ana. You see? Ang tinuod nga pahulay mga kaigsunan, you spend it with God. Amen. Rest in the word, not in the world. Right. So sino ang ibuhaton gusto ko tinuod nga pahulay? Pamalandong sa pulong sa Ginoo. Pag-ampo Amen. adtong simbahan, Right. alagad sa Dios. Mo na tinuod nga pahulay. I hope ngay mo nasabtan. Lastly, number 3 mga kaigsunan, Jesus himself want to provide rest for you. Ang Ginoo mismo, si Jesus Christ, gusto niya tagaan ka og rest. Siya mo provide, siya mo hatag. No? Ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, ang atong Ginoo na-recognize niya nga nanginahanglan ka, na kay kinahanglan physically. Na-mention ni Perlo kaganina, nga ang atong panginahanglan di lang spiritual, apil pod physical. Right. Mao bitaw sa atong simbahan nga natay Wednesday fund. Kaya ang simbahan mga kaigsuonan, wala lang naninguha nga mahatag or makatabang sa panginahanglanon nga espiritual sa mga membro. Ang simbahan pod naninguha pod nga mahimong panalangin ug makadabang sa physical nga panginahanglanon sa mga katawhan. Tanawa ninyo ang Biblia sa bagong tugon sa buhat sa Timoteo. Unsa man ang gitudlo sa buhat? Ang mga balo ug mga kabus gipakaon sa simbahan. Sa Timoteo, katong mga balo gisugo ni Apostol Pablo si Timoteo nga ingnon nimo ang mga kasimbahanan nga katong mga balo nga wa na pamilya kinahanglan nga ang simbahan mo'y mo-relieve sa ila. You see? So ang simbahan mga kaigsuonan, remember this, di lang kay pulong sa Ginoo. Pagkawa gyud pulos na kay ikatabang. Unya mo ingon kay mondol sa imuha. Uy, brad, sis, tabangi ragug ko kay nakoy panginahanglan ni nani. Na kay katabang ha, ako ingon nga wala. Kay ug wala, tay magmubol ana, ugwa man, parehas mo tabanganan. Pero ug na kay katabang na extra. Mingon na ka nga, oy, Kristohanon ang dako. Ingon na ka nga, oy, dol re brad. Ang Ginoo magauban kanimo, tagaan kaniya og panalangin, giyahan kaniya, nga tagaan kag wisdom unsaon pagpangita, matagbo imong panginahanglanon. Lakaw na brad, kay nakaampo na ko para sa imo. Pero kaya nimo nga unta mahimong panalangin mismo sa iya. Unsay giingon sa Santiago kapitulo 2, ang iyang pagtuo patay. You see? Kaya sa may pulos, atong pagtuo nimo kung wa nimo gibuhat. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, ang Ginoo nakabalo nga nanginahanglan ka aning mga butang physical needs. And by the grace of God, the church will recognize this. You see? The church will recognize this. Kabalo ka na ako yung nakita nga simbahan, wala ko ng daot, pero mo nilang pagtulunan. Kaning Church of God International, kanang naay Gadamader, I don't know kung nakaduhog na mo na, nagtuo sila Gadamader. Nagbasa-basa ko sa ilang mga teachings, na ako na-discoveryhan nga magnasakit akong dughan sa usa ka teaching nila. At least giving the benefit of the doubt para makasabot sa ilang gituuhan ba. Kabalo ka, gina-discourage sa ilang leadership na sangyawan ang mga bakol, ang mga masakiton, ug ang mga guwang na kayo. I-discourage. Ngano man kay di daw mapuslan simbahan. You see? Bawal masulod sa ilang tapukanan ang mga naka-wheelchair, ang mga nagsungkod, ang mga nagsakit. Bawal. Ngano man kay di mapuslan. Ang ila lang daw ang gitawag na sangyawan, ilahag yung gitawag na i-focus itong mga kusgan pa. Kay makahatag pa, makatrabaho pa, o maka-serve pa. Pangita, bugyaan nga, manigikan nga pagtulunan ba? Mura maniyog ka ng kuwan, mura manig nang apply kang trabaho, di ka pwede, ugwa kay kusog. Kapangit kayo. Anak ko, kung madiskubrihan ako,
Kung pananglitan mo, hawa, manggaling kong mawala ko sa akong simbahan, di ko balhin na klase simbahanan. Pagka na lang. You see? But God recognized that need. Tanaw ang iyong Biblia. Matthew 6:31 to 32. Matthew 6:31 to 32. Unsa giyon Jesus Christ? Therefore, take note of, saying, ay hunahuna, ay kabalaka. Nga nag-ingon, unsa mong makaon, what shall we eat? What shall we drink? Or withal, shall we be clothed? Unsa mong makaon, unsa mong mainom, unsa mong masuot? Ay kabalaka nga naman. For after all these things do the Gentiles seek. And look at this. For your heavenly Father knoweth that ye have what? Need of all these things. Kabalo imong Ginoo amahan nga nanginahanglan kana. Mark 6:34 to 37, and Jesus, when he came out, saw much people and was moved with compassion toward them because they were as sheep, not having shepherd, and he began to teach them many things. And when the day was now far spent, his disciple came unto him and said, This is a desert place, and now the time is far past. Send them away that they may go into the country round about, into the villages, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. He answered and said unto them, Give ye them to eat. Anang mga disciples, Ginoo, paulian ang mga tao, Ginoo, kay wana, hapon na, gabi na, para makakaon sila, makauli lang pala, makakaon sila. Nang Ginoo, tagay sila pagkaon. You see that? So God has a concern sa imong physical need. Kabalo ang ginawa na mga kaigsunan. You see? Kay kabalo man ang ginawa na nga nanginahanglan ka na, He wants to provide the things your body needs. I-provide na niya. Philippians 4:19, But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. I-provide sa Ginoo. Amen. So ay kalimot to seek His kingdom first. Kaya i-provide niya yung mga kinahanglan. Right. Salig lang. Amen. Salig lang yun. You see? And most importantly, Jesus wants to provide, di lang kayo mong physical need, ang imong spiritual need, labaw sa tanan. Psalms 116 verse 7. Psalms 116 verse 7. If you're there, say amen. Psalm 116 verse 7. Amen. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. Balik sa imong kapahulayan, ang Ginoo imong pahulay. Jeremiah 6:16. Jeremiah 6:16. Thus saith the Lord, Stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, adto sa daang mga agianan o didto lakaw. And ye shall find what? Rest for your souls. Tagaan, diri kaagi anong Ginoo, diri imong buhaton, diri kaagi para makaangkong kapahulayan. Pero unsa ito bags mga tao? But they said, we will not walk therein. Di diha Ginoo. Dili agi kay para makapahulay ka na rest imong kalag. Di diha Ginoo. Mao na imong kinabuhat. Every time nga di ka mo pahulay, di nimo tumanon ang adlaw nga gihatag sa Ginoo para mapahulay ka, ginasupak nimong Ginoo. Sama ning mga tao sa Jeremiah, di diha Ginoo. We will not walk there, So those who don't want rest, disobey God. And you are creating for yourself trouble if you will not want rest. And remember, what kind of rest? Rest nga imong spend with Jesus, with God. Amen. Na mga pastor nag-ingon, kinahanglan magkugita. Kinahanglan mga budlay ta, di gid ta mohunong og lihok pag-alagad. So ngano man nga way pahulay, nganong di man kita mo pahulay? Mga budlay man kita. Alang, mga budlay ta kay ang yawa walay diop. Buntag udto hapon, Lunes paingon sa Domingo. Adlaw o gabi ang yawa galihok, ang yawa manintal, ang demonyo mohimog dautan way hunong. Kung ang yawa way hunong sa pagtrabaho, kita nga mga Kristohanon kinahanglan wa poy hunong sa pagpangabudlay. Mura pug tinuod no? Lami ba papinawon? Anak ko, nganong ang yawa man ang imong himuon nga role model? Kung di mo pahulay ang devil, kung di mo pahulay ang demonyo, nganong imo man siya sundugon? Ang ingon ni Kristo, pahulay. Rest. Kinsa man ang imong role model? Ang demonyo ang Ginoo.
ang Ginoo. Amen. So ang demonyo di mo pahulay, sagdi siya. Ikaw gidesign kas Ginoo mo pahulay. Right. You see? Accept the rest Jesus our Lord offers for you. So nga rest, come unto me. Duol na ako taran kamong naghago ug nabugatan. Ug ako mohatag kaninyo kapahulayan. Duol mo kang Jesus Christ. Amen. Bugat na imong sala. Bugat na gyud kaayo murag kapoy na gyud kag pasan-pasan sa imong mga daotang binuhatan. Iibutang kang Jesus Christ. Amen. Itugyan sa iya makapahulay ka. Amen. Makaginhawa kag lawom. Bugat na imong panginabuhi. Bugat na imuhang pagpangabudlay murag lisod na kayong panginabuhi perminti kada adlaw. Duol sa Ginoo Lord nagsaad man ka Ginoo i-supply ang tanan akong mga panginahanglan Ginoong Dios tuo ko nimo i-supply Ginoong Dios. Pero ang requirement lagi pangita pag-una ang hingharian ug ang iyang pagkamatarong ug kayong tanan idugang raw niya sa imo tuma na lang pud tong gingon sa Ginoo. Una siya kay idugang raw niya sa imo. So why are you always tired? Ginong kapoy mga perminti. Sobra ang trabaho. Ikaduha, nasobra ang pahulay. Muna hinungdan sa kapoy. Nasobra ang trabaho o nasobra ang pahulay. Nakabantay mo? Kanabi taong matulog ka? Unya, nakamata ka, mga 8 hours na tulog, nakamata ka, nibalik kag tulog. Nasobraan kag tulog. Di ba kapoy pagbangon? Right. Sobraan kay wala di po na pwedeng sobraan pahulay. You see? Kapoy po na. Ay palabig pahulay. You rest too much. Og naay pahulay mga kaigsunan nga ang Jesus Christ lagi makahatag ang kapahulayan alang sa imong kaluwasan. Nay mga tawo nga nagingon ay magtrabaho ta, mga budlay ta, maghimo tag maayo para maluwas. Makapahulay ka pinaging Kristo ano man. Si Kristo Jesus ang nitrabaho naghimog maayo para nimo. Amen. Ibutang imong pagtuo ngadto kaniya ug tagaan kaniya kaluwasan. Kung kaniadto ang imong paghimo og maayo para malipay ang Ginoo para maluwas ka, karon dili na. Ang imong paghimo og maayo karon tungod kay ganahan kay mobuhat anak kay higugma kas nagluwas sa imo. Amen. Dako kay kalahian. And lastly na lang, isip ko sa ka-warning, and I will close, naay pahulay nga iya sa yawa. Naay pahulay nga yawan-on. Naay pahulay nga daotan kayo. Kabalo mo unsa nang pahulay nga daotan kayo? Katong tawo nga moingon, pahulay sa akong simba karon. Piting daotan na gid ana. Sa iyang pagsimba kapoy kay mo pahulay ka? You see? Pahulay sa akong pag-alagad sa Ginoo, pahulay sa akong ampo. Ah, di sa ako simba ron kay magpahulay sa akong simba. Kapoy ring pagsimba sa Ginoo dai kay mo pahulay ka. Remember this. Ang pagsimba sa Ginoo maoy atong pahulay. Amen. Kung gikapoy ka sa imong pahulay, kapuya na no? Imbis ang imong pahulay mao ang pagsimba sa Ginoo. Gikapoy ka sa pagsimba sa Ginoo, sa ato pagikapoy ka sa imong pahulay. Urag lain na paminahon anan. Right. Mo nang wa gyud. Pagka Lunes, saputon gihapon. Pagka Martes, wa gihapoy klaro. Wa gihapoy panalangin. Imbis kay gitawag na nakakwata-kwarta untag dako-dako, ay salamat kay nakakwata-kwarta ang dako-dako. Kahit lang nagsakit, tanang kwartang imuhang gitawag kon, gibayad tanan sa tambal. Ngano man? Wa bay panalangin. Kay ngano? Wa man kay pahulay diya sa Ginoo. You see? Nagtanom ka, daghan gig abot, manong lansunis puno ka abot. Wow! 500,000 ang kita. Pero way pahulay. Way pakialam sa design sa Ginoo. Nagsakit, 1 million ang gasto. Ah, kulang pa. Kulang pa. Ano man, gidesign ka sa Ginoo para mapahulay. O gamita imong pahulay nga mamalandong sa Dios nga nagluwas nimo. Salamat sa pagpaminaw, palihog pa tanan. Magambo tama nga langit noon, salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa mga butang ay imong gihatag kanamo karon mga pahinumdom Ginoo nang ginahanglan na nagpahulay. O gitugot nga kini nga pahulay Ginoong Dios among gamiton sa pagmamalandong sa mga pulong, sa pagampo nga na kanimo pagsampit kanimo Ginoong Dios sa imong balaang pangalan o sa pag-alagad kanimo Ginoo. Ginoo tabangi kami o tambali kami sa mga balatian
ug lig-una kami Ginoong Dios nga magmalampuson ug magmabungahon ang among mga kinabuhi. Pasahilua kami sa mga sala Ginoong Dios. Gamita ang imong pulong sa paglig-on kanamo ug pagbag-o kanamo Ginoong Dios. Ikaw ni bala namo Lord, we need you always. In Jesus precious name gipangayo ang tanan. Amen. Look for a place, a partner mga kaigsunan alas pagampo. Maginampuay ta. And tapos ani nga pagampo akong gihangyo si Brother Ferlo alang sa pag-close sa atuang panimbahon pinagis pagampo. Pangita mo mga pares, inyong kauban sa pagampo and maginampuay ta mga kaigsunan.